araw sa iyo, sir. Magandang araw din sa iyo, Christine. Magandang araw mga kasangbahay. Pinabati natin ng Happy 24th Founding Anniversary ang buong Police Community Relations Group. Tama, sir. At congratulations din po bilang Outstanding Senior PCO of the Year ng PCRG, sir. Maraming salamat. Happy 115th Police Service Anniversary rin sa buong Philippine National Police. Ngayong episode ay ibabahagi natin ang mga aktibidad ng PCRG kaugnay sa pagdiriwang ng anibersaryo nito. Ibabahagi din natin ang naging mensahe ni Secretary Martin Andanar ng Presidential Communications Operations Office bilang guest of honor and speaker sa ating activity at ang awarding ng PCRG personnel na may natatanging ambag. Itatampok din natin ang naging roadshow presentation ng ating bagong PNP mascot na si PO1 Bato, kasama ang mga puppet sa Camp Crame Elementary School. Maliban dito, makikilala rin natin si PO3 Elson Banasan ng Headquarters Support Service na pinangaralan ng pulisya dahil sa kanyang katapatan. Ibabahagi rin natin ang matagumpay na hostage-taking incident sa Plaza Miranda, Maynila na naisalba ang buhay ng biktima. At bilang panghuli, tutukan ng mga balita tungkol sa Philippine National Police na nakalap ng UNTV News sa loob ng linggong ito. Ito po ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan, Police at your service. Tumatak sa publiko ang naging anibersaryo ng Police Community Relations Group dahil sa launching ni na PO1 Bato at mga puppet na sina Tatay Digong and the Addicts, maging ang pagdalo ni Secretary Martin Andanar bilang panauhing pangdangal. Panoorin natin ang buong kaganapan. Ngayong buwan ng Agosto ay ipinagdiriwang ang 24th Founding Anniversary ng Police Community Relations Group o PCRG na may temang Magkaisang Sugpuin, Droga, Krimen at Korupsyon. Naging panauhing pandangal at speaker ng activity na ito si Secretary Martin Andanar ng Presidential Communications Operations Office. Bahagi ng mensahe ng Secretary Andanar ang mahalagang tungkulin ng PCRG sa mga proyekto ng pulisya alinsunod sa programa ng gobyerno sa pagsugpo at pakikipaglaban sa ilegal na droga, maging sa pagbabahagi ng impormasyon at serbisyo sa publiko. Congratulations on the 24th anniversary of the Police Community Relations Group. Binabati ko kayo dahil wala kayong humpay sa pagtupad sa atas ng inyong pinuno na si PNP Director General Ronald De La Rosa, ang bukod tanging bato na pwede nating tularan. Mabuting ehemplo si General Bato, tulad ng ating Pangulo na nagtiwala sa kanya, at malaki din ang tiwala ni General Bato na may pag-asang mas malinis pa ang kapulisan, mas maging marangal muli at mas maging karapat-dapat sa respeto ng taong bayan. Iwala ko na mangyayari ito sa ilalim ng pamumuno ni General Bato dahil kung tutusin, marami sa inyong hanay ay tapat sa tungkulin at maaasahan ng mamayan. Bahagi rin ng naturang pagdiriwang ang pagbibigay ng parangal at pagkilala sa PCRG personnel na may natatanging kontribusyon sa opisina.
Pinungunahan ni Chief Philippine National Police Director General Ronald Marapon de la Rosa, Police Senior Superintendent Gilberto de la Cruz Cruz at Secretary Martin Andanar ang pagbibigay parangal. Kabilang sa mga naparangalan ay ang mga sumusunod: Police Senior Superintendent Remigio S. Sidanto, Outstanding Senior Police Commissioned Officer of the Year; Police Superintendent Jerome D. Balbontin, Outstanding Junior Police Commissioned Officer of the Year; Senior Police Officer 4 Herman A. Cabinta, Outstanding Senior Police Non-Commissioned Officer of the Year; Police Officer 2 Joel E. Porneliosa, Outstanding Junior Police Non-Commissioned Officer of the Year; at Non-Uniform Personnel Isidro S. Salazar bilang Outstanding NUP of the Year. Pinarangalan din ng PCRG sina Police Chief Superintendent Nestor F. Kinsay Jr., Acting Director ng Directorate for Intelligence; Mr. Elpidio Tanaliga Jr., Founder, Chairman Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated; at Mr. Ramon Ang, President and Chief Operating Officer ng San Miguel Corporation, para sa kanilang walang sawang pagtulong at pagsuporta sa PCRG sa pagsasagawa ng mga programa at aktibidad para sa komunidad. Actually, I'm very surprised nung nakatanggap ako ng invitation dahil isa daw ako sa awardee nitong 24th anniversary ng PCRG. And nagulat ako sa pagtawag sa akin ngayon ng ating acting director na Godfather of Relief and Disasters Operation. So that's a big karangalan para sa Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated. And nais ko pong batiin ang lahat ng mga taga PCRG sa pamumuno ni Senior Superintendent Gilbert Cruz ng happy 24th founding anniversary ng PCRG. Ibinahagi naman ni Police Senior Superintendent Gilberto D.C. Cruz, Acting Director ng PCRG, ang kanilang mga programa at aabangang proyekto para sa mamamayan. The PCRG postures to implement the marching orders of the Chief, Director General Ronald de la Rosa, anchored on the national government's trust. On top of its priorities are projects targeting school children, the youth, eliciting their interest in appreciating the present programs relative to the PNP's anti-illegal drug campaign, opening their eyes and ears to the ill effects of drugs and the menace that drugs brings their family and society. The PNP PCRG's anti-illegal drug roadshow to be conducted nationwide in schools and barangays in cooperation with Petron, will feature puppet shows coupled with the distribution of relevant flyers and pamphlets. To back up the puppets is the PNP mascot, tag PO1 Bato, and kay Tagamo sa Bato Comics. At kasabay din ito ang launching ng bagong PNP mascot na si Police Officer 1 Bato. Sinakap ni Batman, si Tigas ni Superman, ang kalmakalboan ng mamayang Pilipino, PO1 Bato! Makakasama ng pulisya si Police Officer 1 Bato sa kampanya laban sa illegal na droga sa mga eskwelahan, barangay at sa kanilang roadshow presentation. Maliban dito ay tampok din sa anibersaryo ng PCRG ang launching ng Tatay Digong and the Addicts Puppet. Kaya kayo mga bata, say no to drugs. Let me repeat, do not do drugs. I dream of a Philippine drug-free, prosperous, and peaceful. Thank you so much. Let us spread the message. Mabuhay! Ilan po lamang ito sa mga proyekto ng Police Community Relations Group, ang inyong PNP tagapag-ugnay na ibabahagi sa ating mga mamamayan. Kayo ay tunay na partner for change. Kailangan ng bayan ang marangal at magiting na mga tagapaglingkod
huwag kayong mapapagod at mawawalan ng loob para sa tagumpay ng tunay na pagbabago. Mabuhay po tayong lahat. Sa Camp Crame Elementary School, isinagawa ang unang roadshow presentation ni na PO1 Bato at Puppets na sina Tatay Digong and the Addicts na kinagiliwan ng mga estudyante. Ang buong detalye ay ihahatid sa atin ni PO2 Nomer Makaraig. Ipinagdiriwang ngayon ng Police Community Relations Group or PCRG ang 24th founding anniversary na may temang magkaisang sugpuin, droga, krimen at korupsyon. Kaya andito tayo ngayon sa Camp Crame Elementary School para ibahagi sa ating mga mag-aaral, mga guro ang iba't ibang programa, aktibidad ng PCRG. Matapos ang unang bahagi ng selebrasyon ng anibersaryo ng PCRG, kasabay ng flag raising ceremony ay nagtungo ang pulis tagapag-ugnay sa Camp Crame Elementary School para sa unang roadshow presentation. Pinangunahan ni Police Senior Superintendent Mario Rariza Jr., Deputy Director PCRG, at Police Senior Superintendent Remigio Sidanto, Officer in Charge, Chief Directorial Staff ng PCRG ang naturang programa. Pinagkaguluhan animoy artista ang bagong mascot ng PNP na si PO1 Bato nang ito'y unang ipakita sa mga mag-aaral ng naturang eskwelahan. Kasama sina PO1 Magalang at PO1 Matapat, nagbigay sila na nakakaaliw na sayaw sa mga bata. Ang naturang mga mascot ay bahagi ng drug awareness program ng PNP na target ang mga mag-aaral sa elementarya at sekundarya. Maliban sa mga mascots, nagbigay kulay din sa unang roadshow presentation ng PCRG ang mga makukulit at nakakatuwang puppets. Sila ay sina Tatay Digong and the Addicts na kung saan ay layunin nito na mas palawakin pa ang kampanya ng pulisya tungkol sa iligal na droga at bigyang pangaral ang mga estudyante. Tuwang-tuwa naman ang mga mag-aaral ng Camp Crame Elementary School at lalo na at kasama sa programang ito ang aral sa totoong dulot o epekto ng iligal na droga sa lipunan, kabutihan ng ating kapulisan at ang kanilang hangarin na maging modelo sa mga kabataan. Let me repeat, my repeat, I'll repeat. Sige, repeat. You cannot, you should not, do not do drugs. Yung mga bata dito, kahit bata pa kayo, makakatulong kayo sa bayan sa simpleng paghindi sa mga masasamang elemento, katulad ng droga. Ano po, sasabihin ko lang po, hindi? Oo, kunyari may nag-alok sa inyo mga droga, ang sasabihin nyo lang mga bata ay... Oo, tama yan. Bahagi rin ng programa ang pagbibigay tips o paalala sa mga bata kung papaano makakaiwas sa krimen at ang kanilang mga tungkulin bilang mag-aaral sa pagsugpo ng krimen. Nakiisa rin sa nagbigay saya ang magikerong sundalo mula sa Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines sa programa. Sila ay pinagkaguluhan ng mga mag-aaral at aliw na aliw sa kanyang presentasyon. Patuloy po nating suportahan ang Police Community Relations Group at abangan nyo po kami sa iba't ibang eskwelahan, barangay at mall para po ibahagi ang iba't ibang programa ng PCRG. Ako po ang inyong lingkod, Police Officer 2 Nomer Makaraig. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan, para sa mamamayan. Police at your service. Sa oras ng panganib tulad ng hostage taking, mahalaga na may salba ang buhay ng biktima at walang madamay na sibilyan. Ito ang isinabuhay ni Police Chief Inspector Jan Gyagi ng kanyang pangunahan ang pagsagip sa isang 11 buwan na sanggol at 3 babaeng natrap sa pinangyarihan sa May Santa Cruz, Maynila. Tunghayan natin ang aksyon at kabayanihan sa hostage taking. Nalagay sa panganib ang buhay ng 11 buwang gulang na sanggol at 3 babae sa kamay ng isang bangag na hostage taker.
Tila isang kaganapan sa isang pelikula ang mga pangyayari na tumagal ng halos 3 oras sa may Felix Huertas Street, corner San Lazaro Street sa Santa Cruz, Maynila. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga pulis ay naging matagumpay ang naging operasyon sa pagre-rescue sa mga biktima. Naging susi sa tagumpay nito ang malinaw at maingat na pagpaplano ni na Police Chief Inspector John Giagi kasama ang ibang pulis tulad ng mga SWAT members. Tinungo nila ang likod ng 2-story apartment at sinira nila ang barbed wire, rehas na bakal at padlock ng buong pag-iingat upang hindi marinig ng hostage taker. Niraradyo rin ni Police Chief Inspector Giagi sa 3 negotiators sa ibaba malapit sa suspect ang kanilang bawat galaw upang maiwasan ang panganib. Sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga bahagi ng barbed wire, rehas at padlock ay matagumpay nilang nailusot dito ang 3 babae. Hanggang sa mailigtas na rin nila ang sanggol at madakip ang suspect. Hanggang sa huling sandali sa loob ng delikadong halos 3 oras ay nailigtas rin ang sanggol. Pagtanggal ng padlock, sabay hila sa glass door, nakuha ang suspect at mismong si Police Chief Inspector Giagi ang sumalo sa bata bago pa man mahulog sa hagdan na malapit sa lugar ng bangag na suspect. Nasugatan si Police Chief Inspector Giagi sa kamay dahil sa mga basag na bote, ngunit ang pinakaimportante sa kanya ay ang mailigtas ang bata at madakip ang suspect. Tapat na pasasalamat naman ang ibinigay ng lola at ina ng sanggol na nailigtas sa tiyak na kapahamakan dahil sa masusing pagpaplano at paghihintay ng mga dapat na gawin sa ganong delikadong sitwasyon. Bumilib ang lahat dahil sa kabayanihang iyon ng ating mga pulis at bumaha ng pasasalamat mula sa ating mga netizens. Kasalukuyang nakakulong ang suspect na si Jonathan Balakit sa MPD Police Station 3 at haharapin ang naisampang kaso. To serve and protect, totoo namang naisagawa at naisabuhay ng ating mga pulis, partikular ni Police Chief Inspector John Giagi. Naway pamarisan po kayo ng lahat ng pulis at mamamayang posibleng masuong sa ganitong delikadong sitwasyon. Ang inyong ipinakita ay talaga namang kaaya-aya sa mata ng Diyos at mga mamamayan. Katapatan sa serbisyo at pagmamahal sa kapwa. Ito ay ipinamalas ni PO3 Elson Banasan ng Headquarters Support Service matapos niyang ibalik ang napulot na pera sa nagmamay-ari nito sa Campo Crame. Ang kanyang kwento, panoorin natin. Ang pagiging matapat ay walang pinipiling oras, panahon, pagkakataon, at higit sa lahat, walang sinisinong tao. Ito ay kaugalian na nararapat na pinagyayaman ng bawat isa sa atin. At bilang isang Pilipino, likas na sa bawat isa sa atin ang taglayin ng kaugaliang maging matapat sa kapwa kahit paano mang estado sa buhay, mayaman man o mahirap. Katapatan at mapagkakatiwalaan, ito ang nangingibabaw sa isang masinop at matapat na pulis na si Police Officer 3 Elson Banasan, na kasalukuyang kabilang sa opisina tauhan ng Headquarters Support Service sa Campo Crame. Sa loob pa lamang ng 3 buwang pagkakalipat niya sa unit ng HSS mula sa dati niyang unit na Special Action Force na tinaguriang Elite Force ng Philippine National Police, siya ngayon ay kinilala ng pamunuan ng pambansang pulisya sa kanyang kabutihang loob at katapatan sa kapwa. Bali nung naglalakad po ako sa papunta ng barracks para magluto, galing po ako ng palengke nung time na yun. So, napansin ko po na may kalat dun sa daanan. So, pinabuti ko pong pulutin. At nung pinulot ko po, napansin ko po na parang may laman sa loob. Nung sinilip ko po,
mga pera pala yung laman. So, tinala ko po agad yun dun sa opisina. Mangha, gulat at panandali ang pagkalito ang unang naramdaman umano ni Police Officer 3 Banasan na mga panahong iyon, ngunit nang ibabaw ang likas na pagkamatapat niya sa kapwa at pagiging pulis. Nung napulot ko po yung pera, naisip ko po kung kanino ko po ibabalik, kaya dinala ko na lang po sa opisina. So nung time na yun, nung binilang po namin yung pera, saka namin napansin na may nakasulat pala ng pangalan dun sa brown envelope na. Dahil may kalakip na pangalan sa loob ang nadampot niyang envelope na naglalaman ng pera na nagkakahalaga ng 38,000 pesos. Sa tulong ng kanyang hepe sa base police station ng HSS ay hindi na naging mahirap sa kanila ang pagtunton sa tamang may-ari ng envelope. Pero nung nalukit po namin yung tao, tapos nag-report po siya doon sa opisina namin. Nung sinabi ng commanding officer ko na ito na yung dumating na ito na yung nagsauli ng pera mo. Sabi niya sa so hinawakan niya ako, sir. Tapos nagpasalamat siya sa akin. Dahil sa likas na kabutihang loob niya sa kapwa at mapagkakatiwala ang miyembro ng pulisya, nitong nakaraang Agosto 1, 2016, taong kasalukuyan ay pinarangalan si Police Officer 3 Elson Banasan, kasabay ng pagdiriwang ng ika-24 na taong anibersaryo ng Police Community Relations Group sa traditional flag raising ceremony dyan sa Campo Crame. Para sa akin, naniniwala naman po ako na sa lahat ng kasamaan ko sa serbisyo ay kung sila man po yung nakapulot dun sa bagay na yun ay nakakasiguro din po ako na ganun din po yung gagawin nila na ibabalik din po nila dun sa nagmamayari. Tunay na ang kabutihan, katapatan at busilak na puso para sa kapwa ay umaani ng papuri at nararapat lamang na pinaparangalan. Hindi lamang sa mata ng nakararami, lalo't higit sa mata ng may likha. Narito ang mga maiinit na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ng UNTV News sa loob ng linggong ito. Tutukan po natin. Gumagana na ang 911 emergency hotline simula kaninang 12:01 ng madaling araw na nasa ilalim ng pamamahala ng Department of Interior and Local Government o DILG. Inanunsyo ito ni Presidential Communication Operations Office Secretary Martin Andanar kasabay ng anibersaryo ng Police Community Relations Group sa Camp Crame. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, mula 12:01 hanggang alas 7 ng umaga kanina, nasa 2,475 na ang natanggap na tawag ng 911. Subalit 75 lamang ang lehitimo, nasa 1,119 ang drop calls at 1,356 ang prank calls. Babala ni General Bato sa mga prank callers, may kakayahan ang PNP na malaman ang kanilang identity, kaya't maaari silang arestuhin at makasuhan. Refrain from doing prank calls. The 911 system is currently tracking the prank callers and we will make sure that you will be unmasked and arrested. Sinabi pa ni General Bato, 18 Police Regional Office, 85 Provincial Police Office, 20 City Police Office, 117 City Police Office, 1,494 Municipal Office at 5 distrito ng National Capital Region Police Office ang nakaalerto sa bawat tawag. Binibigyan aniya ang mga pulis ng 5 hanggang 10 minuto upang rumisponde sa isang police emergency situation. Subalit paglilinaw ng PNP at ng PCOO, hindi pa kayang respondihan ang fire at medical emergency sa ngayon, kaya't kakailanganin ng kooperasyon ng LGUs, kaya tanging mga ambulance assistance, pag-aamok, creating troubles, drug racing, drinking in public places, harassment, illegal drug pushing at riots ang kanilang marerespondihan. Yung long-term plan nito ay kasama rin yung local government units. And I do understand na sa lahat po ng LGU sa Metro Manila, yung equip po na magkaroon ng diversion ng tawag mula sa 911 to the LGU. One is Taguig, no? Marikina if I'm not mistaken.
yung syudad po ng Maynila. Umapila naman ang DILG sa telecommunication companies na bigyan naman ng discount ang kasalukuyang rate na 5.50 per call sa 911 at maging 50 centavos na lamang kapag napirmahan na ang amended version ng Executive Order 226. The idea of freeing the callers from spending so much is because it is an emergency call. The President recognizes that, and the President would want to help those who call due to an emergency. One reason also why there is a charge being made under the 117, the previous program, is to discourage prank callers. Pakiusap ng mga opisyal sa publiko, iwasan ang pangluloko sa 911 dahil buhay ang nakataya sa bawat maaantalang tawag mula sa mga totoong nangangailangan. Inaasahang babalik na ngayong umaga sa PNP Criminal Investigation and Detection Group si Albuera Leyte Mayor Ronaldo Espinosa. Ayon kay CIDG Director Police Chief Superintendent Ruel Obusan, walang kasamang abogado ang alkalde kahapon kung kaya pinababalik ito ngayong umaga. Inamin naman ni Mayor Espinosa na matagal na niyang alam na sangkot ang anak na si Kerwin sa illegal drug operation. Siyempre, winarningan ko siya, pero hindi ko kasi maano yung ano niya, yung he have their own decision. Di ba? Hindi ko siya pwedeng hawakan dahil malaki na siya at meron siyang kaniyang pag-iisip. In fact, inaamin niya na Kerwin Espinosa is getting his supply of drugs from Peter Ko, who is right now detained at the Bilibid. Kinumpirma rin ng alkalde na nagpa-plastic surgery si Kerwin at ngayon ay pinangangambahang nasa ibang bansa na. Nagbabala naman si General De La Rosa kay Kerwin Espinosa na wag nang lumaban at sumuko na lang din. Kaya nga, kung nakikinig kayo si Kerwin, your father has already surrendered, so you should follow your father. Dahil pag hindi ka magsusurrender, mamamatay ka talaga. Mamamatay ka talaga pag hindi ka mag-surrender. So you better surrender. Dahil your life really is in danger. Ayon pa kay General Bato, kahit sumuko na si Mayor Espinosa ay walang proteksyong ibibigay ang PNP sa kanya. Ngunit mahigpit itong babantayan ng pulisya kung tutuparin ang pangakong pagsugpo sa illegal drugs sa kanyang lugar na nasasakupan sa loob ng 2 buwan. Kinuhaan na ng judicial affidavit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Dito, sinabi niya ang kanyang nalalaman hinggil sa operasyon ng droga sa kanyang nasasakupan at ang pagkakasangkot ng anak na si Kerwin sa illegal na droga. Hindi naman itinuloy ang drug testing sa alkalde dahil sa health condition nito. Right now, he has confirmed that he will still have to consult his doctor regarding the effects na kanyang maintenance medication. Marami siya mga iniinom ng mga tabletas. Iwilit siya. Hindi rin pinalagpas ni Mayor Espinosa ang pagkakataon upang manawagan sa kanyang anak na si Kerwin. Lang, kung makita ko mo karos TV, nagadto sa kugmayo. Surrender na lang ta. Surrender na lang. Kaya total, tabangan ta sa ato presidente. O sa ato ang Chief of Staff, General Ronald De La Rosa. Samantala, kinumpirma naman ng PNP Firearms and Explosive Office na walang nakapangalan sa alkalde sa 13 high-powered firearms, rifle grenade at 4 na 45 pistol na nakuha sa bahay na mag-amang Espinosa. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Senior Superintendent Leonardo Carlos, tanging isang shotgun, 2 Glock pistol lamang ang pagmamayari ng alkalde. Expired ho noong Mayo yung 2 pistola. So dapat yan ay nakadeposito na doon sa local unit, the police station,
Kung hindi man, dapat other police units. Sa kuha ng closed-circuit television camera, makikita ang 3 lalaki na sakay ng motorsiklo na mabagal ang takbo sa bahagi ng Singgalong, Corner San Andres, Malate, Maynila kahapon. Isang babae din na naglalakad ang biglang tumakbo nang makita ang mga lalaki. Bumunot na pala ng barilang sakay sa likod nang makita ang police mobile na paparating. Bumaba ng mobile si Police Chief Inspector Paulito Sabulaw at nilapitan ang 3 lalaki upang sitahin. Nilapitan ko. Sabi ko, anong problema? Bakit wala kayong helmet? Biglang nakita ko yung isa, bumunot, nakita ko may baril ka agad siya. Agad na pinaputukan ni Sabulaw ang nasa gitnang suspect at nagawa din umanong makapagpaputok ng mga suspect, subalit swerteng di siya tinamaan. Hinabol niya mga suspect habang tumatakas. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikita ang driver ng motorsiklo na huminto at sumakay ang isa niyang kasamahan na paika-ika na posibleng may tama din ng baril at saka tumakas habang hinahabol ng putok ng pulis. Madalas umanong insidente ng robbery hold-up sa lugar kaya sila madalas magpatrolya. Sabi ng nakamotor, minsan 2 o 3 sila na umiikot-ikot daw minsan doon. Patay ang isa sa mga suspect na walang nakitang pagkakakilanlan at na-recover ang caliber 9mm. Project Tokhang at PNP Patrol Plan 2030. Huwag po kayong mag-atubiling dumulog o i-report sa amin ang inyong mga reklamo at sumbong upang mabilis po namin itong maaksyonan. Samantala, kung mayroon kayong kakilalang pulis na may natatanging kwento, ibahagi sa amin upang mabigyan sila ng pagkilala at pasasalamat. I-browse o pasyalan ang PCRG sa Facebook. I-like ang PCRG page at i-follow kami sa aming Twitter account at PNP_PCRG. Subaybayan din kami sa news.pnp.gov.ph at sa PNP Text Hotline, i-report mo kay Chief sa 0917-847-5757. Mapapanood nyo rin kami via live streaming sa www.untbweb.com. At para naman sa mga episode na gusto nyo muling mapanood, maaari rin po kayong bumisita sa website ng UNTB. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado dito pa rin sa nag-iisang public service channel, ang UNTV News and Rescue. Ako po si Police Superintendent Christine R. Bagundol, Assistant Chief ARMD ng PCRG. At sa ngalan ng ating Chief Philippine National Police, Police Director General Ronald M. De La Rosa, sa Acting Director ng Police Community Relations Group, Police Senior Superintendent Gilberto D. C. Cruz, at sa buong hanay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Police Senior Superintendent Remio S. Sedanto, Officer in Charge, Chief Directorial Staff ng Police Community Relations Group. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service.